Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Newswatch Philippines. Pahayag ni ex-Senator Trillanes na itong si Ramil Badriaga, sabi niya, credible witness na bagay na sinalungat naman ng isang batikang abogadong kongresista na si Congressman Rufus Rodriguez. So kanino tayo mas maniwala? Yung San Beda College of Law Dean, batikang abogado, o si Trillanes sa credibility ni Madriaga. O, unahin natin pakinggan itong si Trillanes. Okay, ito, yung payag ni Trillanes. Nung binet ko siya several weeks ago, ang assessment ko sa kanya ay credible. Credible. Meron lang mga gaps na kailangan ma-validate. At eventually, through our own investigation, maraming nag-check out dun sa mga statements niya. Ngayon, yung mga gaps na sinasabi ko ay eventually ay nakumpirma natin na talagang meron siyang capacity to do what he claims to have done para kay Sara Duterte. Namely, na nagdi-distribute siya ng mga pera at may mga ginagawa siyang ibang mga special tasks on behalf of Digong Duterte and Sara Duterte. So, I think yung vetting, yung essential vetting ay nagawa. Ngayon, doon na lang sa testimony niya, titignan natin. We will let the public decide kung nagsasabi siya na totoo o hindi. But how did you vet him, former senator? Nagkita ba kayo, sir, or may nag-arrange ba ng pagkikita nyo para for you to ask your question sa kanya rin? Pina-arrange ko po ito sa lawyer niya kasi kailangan may consent nung detainee bago ako pwedeng papasukin. So, when that was arranged, I spent several hours sa kanya asking different sets of questions para ma-ascertain ko yung veracity ng mga statements niya. So, lumabas ako dun sa pag-uusap namin na satisfied na ito nga, siya ay hindi random person na nag-iimbento lang, na meron talaga siyang kakayanan na gawin yung mga sinabi niya. When did you meet Mr. Madriaga, sir? Okay. So, I don't know kailan itong interview na ito. Noong March 25, 2026, sa hearing sa Committee on Justice, galit na galit si Congressman Rufus Rodriguez. Madriaga is a polluted source. Yan po ang kanyang mabigat na statement. Hindi yan mapagkatiwalaan. Bakit natin bibigyan ng credence yan? Walang credibility yan. So, kanino tayo maniniwala? Ako mas maniwala ako doon sa assessment ng batikang abogadong kongresista na si Congressman Rufus Rodriguez. Hindi talaga credible itong si Ramil Madriaga. Dahil, yung record niya, kidnap for ransom. Nakulong na yan nung una, convicted na yan sa RTC, affirmed by Court of Appeals. Pagdating lang sa Supreme Court, na-acquit siya. I don't know anong dahilan bakit na-acquit. So pag-acquit niya sa Supreme Court, kidnap for ransom, lumabas, bumalik na naman, the same trabaho, kidnap for ransom, hanggang nahuli siya ng PNP noong 2023 ba yun? Na ipinagmalaki ng PNP na they have dismantled the largest kidnap for ransom group in the country, yung Ramil Madriaga gang. So, yan ngayon ang Tapos, sinasabi niya na inofferan daw siya ng 1 billion pesos para i-retract ang kanyang testimony. Ako hindi ko ba
kakagat hindi ako maniwala. Walang ka-credibility itong civilian ka, magtuturo ka sa Presidential Security Group? No way. Ako nga, yung 34 years ko sa military service, hindi man lang ako na-assign or ano sa ano. Minsan lang ako nakapasok sa Malacanang nung mag-take out kami as yung appointment namin as general. Yun lang, pagpasok ko sa Malacanang. Hindi ka basta-basta ma-assign sa PSG. Best of the best, cream of the crop ang na-assign sa PSG. Kaya, imposible na ang isang Ramil Madriaga magtuturo sa mga sundalo sa PSG. Kwentong barbero na yon. Si Kwan lang maniwala. Sayang, PMER pa naman. Itong si Trillanes. Sabi nga ni Attorney Paulo Duterte, yun daw, testimony ni Madriaga is compilation of hits. Yung mga naunang mga ginawa ni Trillanes, yung mga pinasabog niya noon na mga nagsalita, decoy, meron pa. Kung ano yung mga salaysay ng mga ginamit niya noon na consolidate kay Ramil Madriaga. So, it's the handiwork of Trillanes. Sige, agree ako yung sinabi niya, let the public decide. So, magtestimonyo siya sa camera, I don't know kung kailan. Siya ang isa sa star witness. And then, bahala ng taong bayan kung maniniwala. Ako, hindi na ako manood sa hearing sa camera. Wala na akong Ang hinihintay ko na lang yung trial sa Senado. Dahil doon ang real bloodbath. Plus, minomonitor natin anong aksyon ng Korte Suprema sa petisyon na inihain doon para hilingin ng tulong ng Korte Suprema para patigil ang impeachment proceeding dahil hindi na sinusunod ang tamang proseso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang atop sa natagaan ng Magyero. So, gipangbutangan lang gani og silupin. Iyan ang gapan ng galon. So, muna ni kadako sa buslot sa iyang balay. Sa iyang atop. Ug gipang sa pawan gyud og silupin. Tungod kay kung mag-ulan, pero na gyud sila. Gusto ko lang kayo makanbay. Ug muna ni ang yero nga among gihatag. Yan. Oo. O karon humanagid sa pagatop ang yero nga among ginahatag. So maayo na gyud ang ilang atop. Salamat sa kuan Ginoo nga tagaan mi og si naay naghatag naay gihatag ang mga tao anda mo tawang sa mo ang mga kabos. Salamat sa kuan nga karon na ay naayo na gid ang among atop nga kuan unta og sunog pero kuan kalo isa Ginoo wala gid mi nauglaw usab og salamat usab sa tugyanan ini nga tagaan mo si unta daghan pa nga grasya nga moabot kaniya. So salamat kaayo.